Kaya po, 2016 pa itong batas na to ng motorcycle taxi, hindi natin maipasa because kami po ang kalaban. Di ba? Okay. Ngayon, kasama kami sa technical working group, Mr. Austria. Tinanggal nyo kami. Ngayon nagkakagulo. Hindi paano kayo makakapasa? Lagi kaming kalaban nyo. Ayun. So, Sir, aamin na kami, sir. Ha? Sa tagal kasi ng pilot run, gumugulang na yung mga rider. Ang tagal nyong i-regular to, gawing batas to, nakakaisip na yung rider ng bagay na papabor na sa kanila. Aha. Ang tagal Yan, na kasi umamin ng panahon eh. Hmm. Nakikita namin, 2017, 40 pesos lang ang gasolina. 50 hanggang 60 na ngayon. Hindi naman tumaas ang per. Ngayon, ang mindset ng rider, magulang kayo mga malalaki na yung kumpanya, di pa kami kikita sa inyo ng libo. Ang ginagawa ng rider, nanggugulang na rin. Gulangan. Total, di nyo naman kami mahuhuli. Mhm. Puro lang kayo pilot study. Dalubhasa na nga ako eh. Sa Okay. tagal ng pilot study, graduate na ako. 4 na taon. Mr. Chair, maraming salamat. Ako po ang presidente ng TODA sa buong Pilipinas. Ayun. Kaya kanina pa ho ako nagsasabi. Kaya po, 2016 pa itong batas na to ng motorcycle taxi, hindi natin maipasa because kami po ang kalaban. Di ba? Okay. Ngayon, narinig ko, sinabi kanina, kakausapin namin ng TODA. Kasama kami sa technical working group, Mr. Austria. Tinanggal nyo kami. Ngayon nagkakagulo. Hindi paano kayo makakapasa? Lagi kaming kalaban nyo. Ayun. Di ba? Kunting pag-uusap lang na hinihingi namin, bigyan nyo kami ng tamang capping. Hindi kami tumututol na nandyan ang motorcycle taxi, Mr. Chair. Ang gusto lang namin, tamang sukat lang, tamang bilang. Mhm. Yung ipinangako natin sa TWG, dahil kami ang nagreklamo, ang reklamo namin noon, habal-habal. Pumasok ka, Mr. Roy ka, pumayag kami. Ngayon, kami na napirwisyo. Oh. Ano ba talaga ito, kuya? Ngayon, umabot tayo sa nagdemanda pa kami. Nakademanda ho ang motorcycle taxi na to sa court sa San Juan, kaya alam ni JBRC to, ni Senator, kasi doon ko pinail. Mhm. Dahil ho, hanggang ngayon walang capping. Inamin nung isa rito ni Wayne na sobra sila. Mhm. Diba? Kasi nga wala kayong ibinibigay, hinihingi namin nasa na listahan. Mr. Chair, pakitanong nga bawat isa sa kanila, nag-submit na ba sila ng listahan kung ilan talaga ang motorcycle riders? Ito bang planong Hindi sila been submitted sa sa LTFRB din. hinihingi nga ho namin para naman merong din kaming basihan kung kami ay aangal o hindi. Wala nga ibigay eh. So, So, wala kayong sinasabit na gano'n? Mr. Rieka, Mr. Jacinto, Mr. Tingson. We submitted po to the technical working group the master list po, Mr. Chair. Okay. Mr. Lim, nasubmit na raw. yes, kasi po wala eh. Pag hinihingi namin, ang huli pong usapan namin sa Kongreso, sa Committee ng Transportation, bago maglabas doon sa mga probinsya, dumaan ho muna sa local government units. Dahil tinatamaan yung mga TODA. Ang tanong nyo kanina, ba't sa Batangas nandun yung angkas? Kasi pumayag si Badong, yung presidente ko ng federasyon, di ba sir? Pumayag yung federation president ko na magkaroon ng angkas doon. Sa sinatanong nyo, bakit hindi nagkaroon ng problema kanina sa Angeles, hindi pumayag si Mario Bautista, yung presidente ko ng federation sa Angeles. Kahit pilitin nyo yun, ayaw. Kumampi si Mayor Lasatin. Kaya sinasabi ko na sa inyo. Magandang istorya ito. Sige. Lahat po, kasi po alam ko lahat yung nangyayari. Oh. Ngayon, bakit ang Maxim nireklamo, kaya naglabas ho doon ng papeles ang city government, parang persona ng grata ang Maxim. Kasi naglabas ng Maxim doon, hindi nagpaalam, nagalit yung mga TODA. Ayun. Ang tanong ko ngayon, bakit ang Maxim tumatakbo pa rin? Ba't hindi nyo isanksyon tanggalin? Kasi ang tagal ko na sinasabi. Then, tapos na po yung ating pilot program. Bakit nagdagdag pa tayo sa Region 3 and 4A? Pag pumasok ng Bulacan, may Kawayan, pumasok na Region 4 lang yan, dito lang sa may Santa Rodriguez, Montalban, 'di ba? Dito sa Cainta, Taytay, papasok din sa Metro Manila. Ba't di nyo lagay sa Bicol? Ba't di nyo lagay sa Region 8 yan? Tacloban, ba't di nyo bakit sa 4A nyo, 3A, 3 ninyo pinipilit? Mr. Lim. Naiinis na po ako kasi pumapasok na eh.
Alam nyo, ang tagal ko na nirereklamo, Metro Manila po, kasama po ako sa original complainant nito. Ang usapan, maghahatid lang kayo sa Cavite. Kainta, suburb. Hindi kayo dadampot, dumampot kayo. Yung... Ngayon, umaangal na yung mga presidente, gusto na kayo eh. Ay, wag na. Eh, kaya nga po inaawat ko na eh. Nagugutom na. Bakit na Eh kasi po walang kinikita dahil pati papunta sa umaga, dinampot na nila. Pabalik, wala na rin maisakay. Yun nga sinasabi kanina, dapat regulated talaga. Kasi Pag meron toda, wag nang payagan. pumunta Yan ho doon ang ng mga sinasabi motorcycle ko. Taxi. So para mabawasan yung inis mo, sir, ang sasagot yan si Attorney Sila. Guadis. Sige, Attorney Guadis. Thank you again, Mr. Chair. Actually, we have submitted a report, but for lack of material time, we will just say it now, sir. Base po sa aming pag-aaral with the respondents about 6,000, ang tanong po namin is, kung hindi ka sasakay ng MC taxi, ano ang alternate mode na sasakyan mo? 48.34% said jeepney. 5.37% said tricycle. So in effect, ang tinatamaan po nitong MC taxi is not the tricycle, it is the jeepney, and we have data for this. We understand tinatamaan din ho sila because the MC taxi takes, but the person or the entity that's more affected is the jeepney. Yung number 2 na sabi naman nila, bakit merong mga inisyong mga accreditation? This was during the time Who did the survey, Attorney Guadis? we did the survey on about 633 respondents. This was the report that we submitted to the lower house and to the Senate as part of our report, sir. Who did the survey? Anong pangalan ng company? Is it a legitimate company? Is that company that I would say can be trusted or may credibility? Mr. Chair, Kasi I'll tell you why, Attorney Guadis. Kadalasan ng mga tao na nagpapasundo ay sa mga sulok-sulok sa loob ng mga subdivision, sa mga lugar na kung saan hindi dumadaan yung mga jeep at tricycle ang nagpo-provide doon, toda. So para sa akin, malaking epekto talaga sa tricycle. Of course, apektado yung mga jeepney, pero di ba nagpapasundo, di ba? So kung nagpapasundo yung mga pasahero, syempre hindi sila doon, hindi sa dinadaanan ng jeep. Kasi kung dinadaanan ng jeep yung kanilang bahay, o di na sila sasakay ng motorcycle, taxi, mahal, yung jeep dumadaan na mismo, convenient, paparahin ko na lang. Kaya sila nagpapasundo kasi walang dumadaan na jeep doon. Kasi kung hindi tricycle lamang ang pwedeng dumaan sa kanila. So that's why, having said that, apektado talaga yung mga tricycle drivers dito. That's why I still want that implemented, yung napag-usapan natin, si Yusek Ortega ng DOTR, na pag-aralan nyo kapag meron ng toda sa isang lugar, iban na doon sa rotang yon ang pagpasok ng motorcycle taxi. Parang sa gayon, everybody happy. Yung yes, mga we will tricycle do drivers that. natin naman, maging maayos ang kanilang hanap buhay. We will do that, Mr. Chair. Anyway, this is just a pilot study as format. So as soon as we get here, as soon as we finish this hearing, sir, we will reformat it that would ban MC taxi in other areas. But as of now, Mr. Chair, talagang may stop na ho kami sa accreditation ng motorcycle taxi. Okay, thank you. Alright, meron pa gusto magsalita? isa lang, tatanungin ko lang po. Ulit, sino po ang nag-survey? Please, sabihin nyo yung katotohanan. Ang nag-survey, kayong motorcycle taxi. Dahil nagtanong kayo sa terminal namin ng tricycle. At Oh. nung tinanong namin yung nagsusurvey, taga saan ka? Self-serving yun. Self-serving, taga Move It ako. May taga Joyride. Kayo, inutusan kayo. Huwag kasi kayo magsinungaling. Sabihin nyo na rito, kaya tayo nagkakagulo eh. Kami nalalaman namin dahil may mga TODA president kami bawat lugar. Kaya nga yung tinatanong kanina, Mr. Lim, how credible is the Hindi company nila that masagot. conducted the survey? Hindi Hindi po nila masagot, Mr. Chair, Oh. kasi yun ang totoo. Mr. Chair, the survey was done by LTFRB through apps. Yung mga kwan po, naglagay po kami sa apps and then we asked them to come up with some answers to specific questions for a limited period of time. Okay. Mr. Lim. Kami po ang gumawa ng survey, Mr. Chair. Okay, thank you.
Thank you, Attorney Guadis. Sino pang gustong magtanong? Sir, thank you, Your Honor, for inviting us here. Ako po si Ginoong Patrick Climaco, Secretary General ng Consumer at Mamamayan-PH. Sir, meron po akong dalawang gustong i-point out. Yung una po, yung pong pahayag po namin na suportado po namin itong mga ganitong pagkilos po, na sana po ma-establish na po into law yung pong instead na provisional, ma-establish po na magkaroon ng ano po ba yung dapat na proseso po natin doon sa bilang ng mga motorcycles, taxis. Kasi po, simple lang naman po yung hiling po namin bilang mga consumer na makapasok at makauwi po sa amin sa mga aming mahal sa buhay. Although mas mataas po ito kaysa dun sa pagsakay po ng jeep, pagsakay po ng bus, mas mataas po ng konting pamasahe. Pero ang importante po dito, mas mabibigyan po ito ng maginhawang paglalakbay po sa aming mga consumer. Yun lamang po. Tas Senator, may isa pa akong concern since naandito naman yung big three na motorcycle taxis. Sir, kanina pero pinoint out nyo na nagpapatay sila, nagla-log out dun sa app pagka rush hour o kaya maulan. Tama po yun, sir. May napansin na po akong ganyan. Pero kanina po, papunta po ako dito, dyan po sa area ng Buendia LRT, McDonald's, DLTV. Hindi lang po yun. Yung pong dahilan kung bakit nila pinapatay o nila log out yung app. Natuklasan ko po kasi, sir, habang nagbubook po ako, may lumapit po sa akin. Isang light blue, isang dark blue, which is Angkas and Joyride. Nag-aalok po sa akin. Nung pagkasagot ko po na ito po nagbubuking na po ako, hindi na kumibo. So something fishy come into my mind na lalabas to na kolorum. Kasi po hindi siya magre-register dun sa sistema ng app ng Angkas at saka ng Joyride. Paano po kaya ang mga mekanismo para maprotektahan po yung mga mananakay na katulad po namin? Kanina po, sir, nabanggit nyo may nagreklamo sa inyo na Angkas, rehistrado talaga tapos muntikan pa siyang mahalay. How much more na daylight, walang rehistro ng aking pagbubuk kung papatulang ko po yung driver na yon ng kanyang offer. Good question. So Angkas, wala kayong monitoring system na pag yung inyo pong rider nagpatay ng app, agad-agad questionin mo, bigyan nyo ng patawag para magpaliwanag. Kasi nangyari talaga yan palagi, yung nagpapatay ng app, especially kapag rush hour or kapag umuulan. And yeah, buti na point out ni Sir Patrick. And para magkolorum sila, and then magcha-charge sila mas malaki. Now, itong pasahero, gusto na makauwi, sige, kahit na triple pa yan. Wala kayong sistema na para ma-address itong issue na to, sir. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Actually po, meron kami yung fraud detection system. Chine-check po namin kung yung frequency na pagsisirado ng offline tas pag-online, meron pong algorithm yon na nagde-detect na kung ginagawa niya ng madalas, ibig sabihin, either nag-check siya ng price para malaman yung presyo, yung basehan ng presyo, tapos ino-off niya yung app para maghabal-habal. So na-check po natin yung meron na po tayong mga na-ban based on that. Pero sir, mataas ang insidente ng pagpapatay ng app during rush hour. Hindi mo na-observe yan? During mga umuulan-ulan. Sir, actually po kami po sa experience po namin, no, for peak hour at for pag umuulan ng konti po, basta hindi po typhoon, actually yung drivers po namin tumataas po yung online. Tumataas po yung online bikers namin on the road. No, sir. Opo. During peak hours at kapag umuulan, no drivers available. Palagi yan. Mga-staff ko. Yan palang reklamo ng mga staff ko. Sasabihin, no drivers available. Oh. Tama po yan, sir. Kasi maging sa Grab, ganun din. Pinapatay yung apps. Di ba? Ito si Mr. Baka may kasagutan si Mr. Malungsod. Sir, Malungsod. amin na kami, sir. Ha? Sa tagal kasi ng pilot run, gumugulang na yung mga rider. Ang tagal nyong i-regular to, gawing batas to, nakakaisip na yung rider ng bagay na papabor na sa kanila.
Aha, Ang tagal ayan, na kasi umamin ng panahon eh. Hmm. Nakikita namin 2017, 40 pesos lang ang gasolina. 50 hanggang 60 na ngayon. Hindi naman tumaas ang per. Ngayon, ang mindset ng rider, magulang kayo Mga malalaki na yung kumpanya, di pa kami kikita sa inyo ng libo. Ang ginagawa ng rider, nanggugulang na rin. gulangan. Total, di nyo naman kami mahuhuli. Mhm. Puro lang kayo pilot study. Dalubhasa na nga ako eh. Sa Okay. tagal ng pilot study, graduate na ako. 4 na taon. Magmamasteral na. Tapos nagtataka ngayon bakit walang booking, ba't naghahabal, ang tatalino natin sa gobyerno eh. Mas matatalino yung nasa kalsada. Mhm. Kami yung nagsiservisyo eh. Ayaw nyo makinig sa amin, o di gagawa kami ng para kumita kami ng mas malaki rin. So, Kung ibig hindi natin po ililigal to, ilang taon na? Si Ariel nga eh. Tumanda na rin eh. So, sino sinisisi mo dito? Gobyerno na po. Ang tagal na ng pilot study. Ang sabi noon, nung nag-uusap kami, yung pilot study, 6 months to 1 year. 5 taon na po, masteral na. Mano man lang sana sir, every now and then, nagbabago ng LTFRB chairman eh. Dati ang humuli pa sa amin, si Lisada. Sino si Lizada? Dating spokesperson ng LTFRB. Spokesperson, siya, chairman, siya yung... Board member. Ba't kayo hinuli? Kasi illegal daw po kami. Yun lang alam namin na hanap buhay pag bumotorsiklo eh. Matagal na yung habal-habal eh. Wala pa sila sa gobyerno, may habal-habal na eh. 2009, may habal-habal na. Pinopost na ni Congressman Ace Durano. Hanggang ngayon, namatay na si Representative Raul Delmar ng Cebu. Andiyan pa rin yung panukala na yun. Nananatili yung pilot run eh. Hindi ko malaman kung patalino tayo o pamangmang eh. Attorney Cuadis, pakisagot lang. Or you want to answer that? Mr. Chair. Teka. Sasagot naman po si Chair Guadis, but ang tawag po dito na nagugustuhan ko yung sinasabi ni Mr. Maglunsod because basically yung po yung reality on the ground. Syempre po, it's connected sa amin, sa gobyerno, sa ating mga big players, and with due respect even sa ating pong proseso sa paggagawa ng batas, siguro it's a wake-up call in such strong statement po, no? But we appreciate that. So, Chair Guadis, please. Mr. Chair, when I came in, the pilot study is still on process. We submitted the final report. Both houses, Committee on Transportation for both Senate and the lower house. When was it submitted? We submitted the report to your office, I think about 3 or 4 months ago then, under the chairmanship of Senator Grace Poe. The committee report for the we will submit now if Can you submit it to us? yes, of course, Mr. To Chair. me, to my We office, have an because I'm the new available chairman? copy. Yes, Mr. Chair. Okay. The version for the lower house was submitted. In fact, the lower house had already passed the bill on its 3rd and final reading, and then inaangat na po sa Senate for the Okay. disposition of the Senate. So ang bola ho ngayon nito is in the Senate, Mr. Chair. And Okay. if you haven't received one, I can give you one today. I have Okay. a soft copy which I can furnish. Mr. your office. Maglunsod, thank you so very much for raising that issue. And I didn't know na may problema din pala dito sa side ng legislative, yung paggagawa ng batas at nasa Senate. And bago lang po akong chairman ng transport. So baka na-overlook lang yon. So I'll look into it. I'll make sure na the ball will start rolling again. Paliwanag ko lang sir, kasi dati pumasa na yun sa Congress, 17 Congress, pasado sa Congress. Hindi pumasa sa Senado. 18 Congress, pasado doon sa Senado. Hindi pumasa sa Congress. 19 Congress, pumasa sa Congress, sa Senado po ngayon, hindi na naman. Kasi sir, yeah. Kada mag-election po, lagi kami nagagamit mga rider. Lagi kami tinutulungan pag tuwing election. Pagtapos ng election, hindi na kami natutulungan. Iwan na naman po kami sa ere. may mga, okay, let me explain to you a little bit on how it works sa pagpapasa ng batas. In fact, ako mismo nakaramdam niyan. Yung pinasa ko yung Magna Carta for Seafarer. May dadaan kang proseso, first reading, second reading, third reading, and then after that, then ipapasa mo yun sa Malacanang for signature. May mga lobbyist kung tawagin na para harangin yung bill na yon, especially kung may mga apektuhan na ibang sektor. So, magkakaroon ng lobbying. So, ako, fortunately, nalampasan ko yun at naipapasa ko yung Magna Carta for Seafarers. Now, I'm gonna do it again one more time.
titignan ko yung batas na yun once na na-submit sa akin yung sinasabi niya, Tony Guadis, yung report. And then I'll keep the ball rolling again to make sure na yun ay may pasambatas, hopefully. Mr. Royeca, If I may, sir, no, I really relate to what doon ng gobyerno. 2017 nasarado po kami. 2000 natapos we went to the courts, we got a injunction, then umabot po sa Korte Suprema, then napapayagan po kami ng 2018, nasarado po kami ng 2019 ulit, napayagan po kami ng 2020, nagka-pandemic naman po. Tapos 2 taon po kami binbin, tapos 2022. So talagang malaki pong paghihirap yung dinaanan namin para sa mga bikers. Nakailang ano po kami, nakailang rally, lahat na po ginawa namin. Tapos parang, you know, yung bill lang po, paulit-ulit na lang po yung usapan eh. Parang nagre-rewind na lang po, nagre-rewind all the time. And masakit po kasi nakikita ko po yung mga bikers ko araw-araw, 'di ba? Parang promise ako ng promise sa kanila pero hindi naman po siya natutupad. But I think also as we progress to this pilot, Mr. Chair, marami po rin po naapektuhan, Mr. Chair, as we progress to this pilot. Ngayon po may mga issues na with the TODA, tapos hindi ko po alam yung ano niyo sa jeepney. So we hope talaga po na magkaroon po tayo ng magandang usapan on the road kasi malaking-malaki na po yung hanay ng mga habal-habal. agree. And maraming salamat po, Mr. Chair. Hindi niyo po alam yung pinagdadaanan namin na nandito kayo na china-champion nyo kami kasi yeah, it's been really hard. 8 years na po. Thank you, Tuloy-tuloy lang po. 8 years. As a matter of fact, gusto ko na po idalhin ito sa TWG, but I was told by my chief of staff na gusto raw ni JB ng isa pang hearing. So siguro bilisan natin yung isang hearing and then after ng isa pang hearing na request ni Senator JB, then didiretso ko na sa TWG. Okay, how's that? Okay, meron pang mga hindi pa napagbigyan. Si Mr. What's your name, sir? Jobert Balagios from the Motorcycle Rights Organization. Go ahead po, Sir Jobert. The floor is all yours. Mr. Chairman, thank you. Thank you for your reaction to Mr. Magdiksod. Since the beginning of yung pagpasok namin sa Congress and then Senate for this bill, one of the most important things na iniingatan namin was the standards that was set. The reason for this is because, like what Senator JV said, nung una tutol kami, even if I'm with the rights for riders, we believe that during the first few years, hindi pa ready yung hanay namin for such big responsibility. And then, when we were talking about it in Congress, nakita namin yung initiative nung platform to make it legal. And when we challenge them na we will impose standards so high na kapag hindi nyo masundan yung standards, we will not support you. And they accepted that challenge. So to us, it's very important because if this becomes a law, our only request here for LTFRB, LTO, and especially DOTR is to maintain those standards and not bring it down. Why? Buhay ng tao pinag-uusapan dito. Hindi lang ng pasahero, pati na rin ng rider. And we don't want to push them to the brink of masisira yung sinimulan, yung pinaghirapan at pinaglaban because pinabayaan natin silang bumaba ang standard. So that is our calling here. And we will continue to support and fight for the MC taxi industry, but we have to uphold its integrity as a whole. I have just one observation out of all the discussions today. We all want what's fair for all. And what we noticed kanina na hindi masyadong napansin and nagulat nga ako, dati kasi puro speculation lang, we all know that Move It has been acquired by Grab. That was publicly announced. And then we heard that Grab Bike
is also entering into this industry. Our question here now is, isn't that double franchising? Why not operate as one entity if you have one owner? LTFRB? Thank you, sir. Very well said, Mr. Jovert. You couldn't have said that any better. Thank you for that statement and your opinion and observation. Attorney Guadi, sir. Mr. Chair, with the permission. First, Mr. Chair, these two have separate entities. These are two corporations with separate juridical personality. So from the perspective of LTFRB, magkaiba po ito. So we treat them differently. However, we're still waiting for the opinion of the Philippine Gaming Commission, who will come up with its own study on whether to allow both or just a single entity. Why gaming? I'm sorry, Philippine Competition Commission. okay. My apologies, Mr. Chair. That's my mistake. PCC, Mr. Chair, I'm sorry. Sige. All right, sige, sir. I say waiting for Philippine Competition. Okay, Commission for their opinion. Okay, and Philippine, Commission? Yes, Mr. Chair. We will, along with our reply to them, we will send your office a copy of the same, Mr. Chair. So Philippine Competition Commission, right? Yes, Mr. So kailan kayo magpapalabas ng inyong opinion? Make it official para naman tulad ni Attorney Sir Jobert, maimpurmahan siya at sila pa, mga stakeholders dito. I cannot commit on the timeline, Mr. Chair, but I will get back to you within the day, Mr. Why Chair. why you cannot commit for the timeline? Nasa gobyerno tayo, kailangan magbigay tayo ng commitment para malaman ng taong bayan kung kailan tayo pwede umaksyon at kailan sila mag-expect ng ating action. No, I'm not gonna accept that. You give us the timeline. When? Within 2 weeks, Mr. Chair. Within 2 weeks. So that means after Christmas, Before 20th na lang, Mr. Chair. Before po? session break. before 2 weeks sabi mo eh. So next week, Mr. Chair. Also Before- next week, before 1 week. 20th. Very good. Okay, so after 1 week, we'll get back to you to make sure na ma-fulfill mo yung promise mo sa amin. That's ganun ka dapat magtrabaho. Ganun dapat tayo sa gobyerno magtrabaho. Hindi yung we cannot commit, hindi pa namin alam. No, as soon as possible. No, that's not acceptable. Dapat magbigay kayo ng araw o date, time frame para kapag dating ng araw na yon, babalikan ko kayo at hindi nyo nagawa yung trabaho, tatamaan kayo sa akin. Ganun lang dapat tayo magtrabaho, right? Para sigurado. Alright? Okay. Meron pa gustong isang Mr. Chair. si Mr. Jobert again, one more time. Last follow-up po, sir. In our observation kasi during the time of the first TWG, where myself, Mr. Ariel Lim was also a member, during those times, planchado yung mga problema eh. Before we even before a decision is even passed. Hindi ho namin sinasabi na kailangan nyo kami, but it's very comprehensive that everybody involved or has something to say, at least logically, is part of the team helping legislation to build the right law. Noong time ho na yun, hindi ho kami nagkaka-encounter ng mga ganitong problema. May I also request But then, sir, what I can promise you, Mr. Jobert, sa darating na TWG, I'll make sure nakasama ka doon. yun po ang gusto kong sabihin. Thank you, sir. Thank sir. you. I give you my word. Salamat, May Mr. assurance. Chair. Okay, Sal- thank you. Ikaw naman, Mr. Yung sa dulo, kanina pa nag-raise ng hand. What's your name, sir? Good afternoon, Mr. Chair. Ronald Gustilo po from Digital Pinoys. Go ahead. Una po nagpapasalamat po kami na naimbitahan po kami. Alam niyo ho, kagaya ho nung iba pang mga stakeholders dito ay meron ho kaming mga naging problema ho no sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya. Para mabalikan ko lang, sometime in July, kami pong yung grupo po namin ay pinatawag ho ng LTFRB because doon ho sa mga complaint na final ho namin no against regarding accidents sa Move It and regarding doon sa issue ng overboarding. Overboarding meaning yung
TWG ho kasi merong sinet na cap, kagaya ho ng binabanggit kanila nila Sir Ariel. Pero doon ho sa hearing na ipinatawag ho ng LTFRB, nabanggit ho nila na sila ho mismo galing ho sa kanila na yung move ito ay nag-overboard. If I'm not mistaken, during that time, July this year, ang allocation lamang ho ng Move It sa Metro Manila ay 7,000. Pero ang isinubmit ay 17,000. Meaning to say, meron hong 10,000 unit na overboarded, which is, short to say, kolorum ho dapat yon. Kasi lumagpas ho sa capping. How did you know about this, sir? Paano mo nalaman? Ito ho ay binanggit ho nung hearing ho namin sa LTFRB. At ang nandun po si Chairman Guadi, si Attorney Austria. So, ang tanong ko lang ho, So sumobra ng 10,000. yes po, sumobra ho ng 10,000 at the same time, meron ho kaming kine-question na allocation sa Cebu, yung kine-question namin yung presence ng Move It sa Cebu. Because during that time, meron hong nangyaring aksidente sa Cebu na kung saan yung rider ho ng Move It at yung pasahero niya na involved sa aksidente at namatay. At nung panahong yon supposedly ay wala pa ho sila dapat sa Cebu. So kami ho, anong ba na ho ngayon, Disyembre na ho ulit, nagtataka ho kung ano na ho yung nangyari. Kung pinapayagan pa rin ba ho nila, yun hong mga overboarded na riders. Pero don't get me wrong, gusto ho natin ang kabuhayan para sa lahat, pero kailangan ho, ilagay ho natin ito within the limits na sinet din ho ng ating pamahalaan. Kasi ang problema ho dyan, bukod ho doon sa binabanggit ho ni Sir Jobert na double franchise, kapag sobrang dami ho ng riders na ipinapasok ho natin, eventually masasaturate yung market. Okay, At sir. magsasuffer passengers. Thank you, sir. Mapapabilis tayo. Attorney Guadis, so itong issue sa overboarding, na-address na ba ito? Anong ginagawa nating aksyon para mabigyan ng solusyon? Yung problema na sinasabi ni kanina ni Mr. Ronald Castillo. Mr. Chair, if I may answer the ano po. Tama po, last July we had a meeting with Sir Ronald regarding po sa mga various complaints with respect to a particular TNC. I think nakapag-submit na po ng answer si Move It. And Ano po nakalagay doon sa answer na Move It? Na bakit sila nag-overboarding ng 10,000? units? actually, Mr. Chair, yun po kasing answer na marami po kasing issues, and yung answer po ng Move It, if I may just furnish a copy kasi medyo marami pinag-isa-isa, pinagsama-sama na po. Pero you should nila have yung mga analyzed it and you should have after analyzing it, then at least masabi mo na saan ngayon kung ano talaga ang reason ba't silang overboarding. Why were they allowed? Basically, Then what did you do to stop it? yes, Mr. Chair. Was there any sanction given? As of now, wala pa pong Bakit wala? resolution. So bakit walang resolution? Gaano katagal na to? Yes, Mr. Chair. I'll have to confer with Sir Ronald if we have kung nagkaroon po kami ng conversation, if he wish to reply to the answer. No sir, of pinapahaba ano. mo. Pakisagot Yes, sir. ng tanong ko. Ano pong ginawa niyong solusyon, aksyon dito po sa sinabi ni Sir Ronald na nakarating naman sa inyo, nagmihiring pa kayo sa LTFRB tungkol dun sa overboarding na more than 10,000. So anong ginawa niyo nung malaman niyo na meron palang ganitong overboarding, sumobra-sobra yung Move It? Ano ang ginawa niyong aksyon? Sa ngayon, Mr. Chair, No, hindi sa ngayon. Ano ang ginawa niyong aksyon? Isang tanong, isang sagot, sir, please. we have already pinoint out na po namin sa Move It yung issue of overboarding. Ang position po ng Move It is that wala pong black and white as regards sa capping. Hindi, alam niyo naman na nag-overboarding na. Sobra na eh. So, ang gusto ko malaman, ano po yung ginawa? Pinaikot mo ako, sir. Come on, sir. Mr. Austria. Hindi ako pinanganak kahapon, okay? Baka ikaw, kanina ka lang pinanganak. Kasasabi ko lang na pinag-usapan nyo sa LTFRB na inaamin nyo na merong overboarding na 10,000. Ayan sinasabi nga ni Mr. Ronald. Ano ang ginawa nyo? Anong hakbang? Meron bang naparusahan? Meron bang na-sanction? Meron bang namultahan? Etc. Ganun lang po yung sagot.
Mr. Chair, may I now be recognized? Go ahead, Attorney Cortes. Knowing what happened, may I ask the chair to give me 1 week to review the file, and if warranted, I promise you, Mr. Chair, the necessary sanction will be imposed. Thank you. So I'll give you 1 week. 1 week is when? Of course, Mr. Chair. That would be, if today is Tuesday, that would be next Tuesday, Mr. Chair. You'll have our report with the appropriate recommendation for the appropriate sanction. Thank you. Yan ang gusto ko. Thank you, Mr. What's your name again, Sir Ronald? Ronald Gustilo po. I salute you, sir. See, kung hindi pa Thank you nagsalita po. si Sir Ronald, hindi pa natin maangkat itong mga baho rito. Sino pang gusto magsalita? May gusto expose na baho? Mr. Jopet Season? Wala pong exposure. Si Jopet Season po, sir, dating chairman ng Quezon City Tricycle Franchising Board at nagbibigay representasyon din po sa Batasan Toda at Luzon Toda. Yes, sir. Kaya po manifestation lang, sir, position po natin tungkol dito sa pinag-uusapang batas na MC motorcycle taxi. Yung mga binanggit po ng mga kasama natin sa Toda, sinusuportahan po natin yon. At mas naipresenta po nila ang posisyon kesa po sa aking ipipresenta, kaya sumisegundo po kami sa posisyon po nila. Ngayon po dun sa proseso, nakita po natin bilang dating chairman po ng franchising board, na alam po natin na mas alam ng local government unit ang sitwasyon sa baba, lalong-lalo na sa tricycles. Kung ang pagbabasihan natin ng route measure capacity ay yung 633 na respondents na tulad po na sinabi niyo, hindi po sapat yon, sir. Pagka po sa local government unit, mabibilang po niyan kung ano ang pangangailangan talaga sa baba. Kaya po sa aking palagay, sumisigondo po ako na magandang ma-devolve na rin po ang pagbibigay ng prangkisa sa local government units para po matutukan, para magkaroon ng record. Kita po natin, medyo nahihirapan po ang LTFRB na makakuha ng record at ma-monitor ang pangyayari sa baba. Kaya po sumisigondo po kami dun sa devolution. At kung hindi po kaya sa framework, baka naman po pwedeng makonsulta yung ating local government. Mr. Season, units. Apo. gusto ko yan, magandang idea yan. Pero sagutin mo na itong katanungan ko dahil hindi naman lahat, meron ako tatanggap na reklamo kapag dinevolve katulad yung ganung responsibility, yung pagbibigay ng prangkisa sa LTFR, sa local government. Kino-corner ni Yorme, kino-corner ni Vice, kino-corner ni Councilor, ibibigay doon sa kanilang mga kaibigan, kamag-anak, o paano yon? Ang kagandahan po, sir, sa local government unit, umuupo po ang representatives ng TODA sa franchising board. Okay. Hindi po tulad ngayon na tinanggal Hindi, po siguro ang sa TODA. inyo, sa Batangas, hindi. Pero may mga lugar na ginagawa. Hindi, wag niyo po akong gawin sinungaling dito, Honorable Councilor. Nangyayari yon sa ibang lugar. Siguro sa inyo, wala. O I don't know kung talagang wala. Pero marami ng lugar na napupunta doon sa local executive na napapaboran yung kanilang mga kamag-anak, kanilang mga kaibigan. Hindi maiwasan yon, di ba? So, yun yung dapat itakal din natin. Sige, payag ako sa ma-devolve sa LGU. Pero pag-aral mabuti na para ma-protection na naman talagang masiguro na maayos yung pamamalakad at hindi yung maging hausyaw-hausyaw lang. Di ba? Okay. Mr. Chair, paalam ko lang po sa inyo, may Magna Carta for Tricycle na po na nakapasa na po sa Kongreso. Magna Carta for Tricycle Driver dahil nga po umangal kami na napupoliticize kami. Inaantay na lang namin po ang pag-transfer sa inyo. Ito po Sige, ay abangan ko po approved yan. na po doon. Okay, abangan ko po yan kasi sasaluin ko po yan dito sa Senate. Opo, salamat po. Thank you po. All right. For lack of material time, may I direct all other resource persons to submit your position papers to the committee. If you have, in the meantime, if you have, and for the meantime, this hearing is hereby suspended.